Throughout the heavens and earth, I alone am the Honored One. Ito ang binitawang salita ni Gojo prior sa kanyang awakening during sa kanyang pakikipaglaban kay Toji Fushiguro. At ngayon ay tila by once again ay pinakita na naman ni Gojo kay Sukuna sa kung bakit siya ang the Honored One. Dahil ngayon na lumabas na ang full chapter para sa chapter 235 ay matutunghayan na natin ang napakaangas na labanan between Gojo versus Sukuna part 13. Katsa. Right off the bat sa unang isa ng chapter ay may kita itong durog na Shikigaming Agito na unti-unti nang nilalamon ng blue orb ni Gojo. Meanwhile sa isang building naman ay may kita si Gojo nakaharap si Sukuna at Mahoraga. And for the very first time in 1,000 years, si Sukuna ay nakaramdam na ng tensyon at pagka-nervyos habang kaharap itong si Gojo na ngayon nasa zone na at nakangiti. At may kita din dito na naihil na complete ni Gojo ang kanyang naputol na braso. And sa statement dito ng narrator ay may kita talaga na nasa different height na ang power up na na-achieve ni Gojo dahil sa kanyang dalawang Black Flash sa nakaraang chapter. Kaya na may matapos niyan ay sa tatlong pagkakataon ay nakapag-unleash na naman si Gojo ng isang suntok na may Black Flash, and this time ay si Mahoraga na naman ang nag-take nito. At matapos yan ay mabilis namang napalingon si Sukuna na may halong takot nang matapos makapag-release ng Black Flash si Gojo ay mabilis naman niyang itinoon ang kanyang pansin sa King of Curses. Kaya na may dito ay nagbitaw naman ng isang suntok si Sukuna, subalit mahigpit lang na hinawakan ni Gojo ang braso nito, sabay binalibag at inihagis papunta kay Mahoraga. And on that sequence ay sinundan ito ni Gojo ng isa na namang Black Flash na mabilis namang binak ni Mahoraga upang maprotektahan si Sukuna. However, dahil sa lakas ng Black Flash ay tumagos ang dalawa sa gusali, but still napaka-firm pa rin ang pagkakadepensa ni Mahoraga sa kanyang amo. Maya-maya pa dito na nag-chance si Gojo ng isang incantation para makagawa ng atake. Kaya naman sa sumunod naman na panel ay may pinaliwanag ang narrator na wikang ang spark. Isang spark daw ng curse energy na mula sa sorcerer ang nakikita sa tuwing mag-activate ang sorcerer ng kanyang curse technique. Dadag pa rito na bago pa man mag-activate ng any big moves ang isang sorcerer tulad na lang sa pag-activate ng domain expansion o di kaya pag-activate ng Shuriate effect ay meron talagang spark of curse energy ang may kita sa sorcerer na nagsisignify sa start of an attack. Ayon pa ng narrator na wala raw exception dito dahil kahit si Gojo na may pambihirang curse energy efficiency ay nakikitaan pa rin daw ng spark of curse energy every time na mag-activate ito ng isang curse technique. Lalo na raw kung mag-activate si Gojo ng Hollow Purple na isang technique na may medyo matagal-tagal na activation process. Kaya ngayon ay mas alerto ngayon si Sukuna sa mga moves na gagawin ni Gojo na constantly inoobserbahan ngayon ni Sukuna kung ano ang klase ng spark of curse energy ang lumalabas ngayon kay Gojo before activating a certain technique. Kasi ngayon dahil sa spark of curse energy na nangyari bago pa man magsimula ang isang technique ay sa parte ni Sukuna ay base sa kanya na oobserbahan sa spark na lumalabas ngayon prior sa incantation ni Gojo at sa shape ng curse energy na nagmumula kay Gojo ay umabot si Sukuna sa konklusyon na ang gagawin daw ngayong atake ni Gojo ay ang curse technique Reversal Red. Kaya ang sumagi sa kanyang isipan ay ipapatangkin na lang daw niya ang atake kay Mahoraga in order for it to adapt the red. Subalit kahit ang judgment na ito ay tama naman, ay may isa namang pangyayari ang hindi in-expect ni Sukuna nang biglang in-release ni Gojo ang red sa itaas instead na sa kanya o kay Mahoraga. Kaya na may anggulat at kinakabahan ni si Sukuna ay pasigaw na ngayon na nagbibigay ng order kay Mahoraga na habulin daw ang red. Kaya na may mabilis na kumilos si Mahoraga at hinabol kaagad ang red na nasa itaas. At habang patungo na si Mahoraga sa lokasyon ay ayon pa dito ng narrator na nabubuo daw ang purple sa pamamagitan ng pag-merge ng Lapse Blue at Reversal Red. Now with this ay nag-recreate daw ang isang imaginary mask na kilala bilang the Hollow Purple. Maya-maya pa matapos niyan ay nakaabot na si Mahoraga sa lokasyon ng red at sa harapan naman nito ay may kita ang blue orb ni Gojo na siyang kanyang ginamit noon kay Agito. Kaya habang nasa itaas ngayon si Mahoraga na hinahabol din ni Gojo ay may pinaliwanag naman dito ang narrator na ayon pa dito na tulad daw sa red noon ni Gojo na umikot muna sa buong building bago sumabog sa likod ni Sukuna, ang red din daw ngayon na inirelease ngayon ni Gojo ay nanatili daw muna sa ere na hindi pa sumasabog. At dahil sa nauna nang ma-adapt ni Mahoraga ang blue ay mas inuna niya itong in-approach instead na ang red since na mas mawawasak ni Mahoraga ang blue dahil sa na-adapt na niya ito. Dadag pa rito na ang tanging pumasok lang daw sa isipan ni Mahoraga ay ang i-fulfill daw ang utos ni Sukuna sa kanya. At yun na nga ang pag-prevent sa pagko-collide ng red at blue. Kaya habang papa-approach na si Mahoraga sa blue ay dito na umandar ang big brain ni Gojo mga kaibigan nang gamit ang power to attract nitong blue ay ginamit ni Gojo ang attractive force nito upang maunahan si Mahoraga at mapagitnaan itong Mahoraga at blue. At dahil sa na-adapt na ni Mahoraga ang blue ay kahit na walang pinipili ang blue sa kung sino man o kung ano ang nahihigop nito ay pagdating naman kay Mahoraga ay walang silbi ang attractive force nitong blue. Kaya dahil dyan ay ang pag-a-adapt ni Mahoraga ng blue ay nagsilbi tuloy disadvantage para sa kanya dahil ang ngayon naghahanda na ng suntok na si Gojo ay nagawang mabigyan ng solidong uppercut si Mahoraga. Kaya na may matapos masuntok ni Gojo itong si Mahoraga ay dito na lumabas si Sukuna sa likuran at gumawa ng piercing blood form
na may plano na tirahin ng piercing water itong red orb upang ma-stimulate ito at sumabog. Kaya naman dito nagtagumpay naman si Sukuna sa pag-release ng piercing water papapunta sa red. Pero nang masuntok siya dito ni Gojo at napasabi ngayon si Sukuna na too late na daw itong si Gojo ngayon, ay dito ay nag-chant naman si Gojo ng words upang palakasin at mapabalik ang output ng kanyang blue orb. At ang chanting na yan ay nangyari lamang in a short amount of time, in which ay nagtagumpay naman na dahil dyan ay instead na patungo sa red orb ang atake ni Sukuna, ay biglang lumihis ang atake at ngayon ay patungo na sa blue dahil sa mas lumakas pa ang attractive force ng blue, kung kaya't nilamon o hinigop lang ng blue ang piercing water ni Sukuna. Realizing na nag-fail ang nag-iisang atake na magpe-prevent sana sa pagbuo ng hollow purple, ay dito'y bumakas sa mukha ni Sukuna mga kaibigan ang takot, since na ayon pa nga sa kanya sa nakaraang chapter ay wala raw siya ngayon sa kanyang best condition, at na kung matatamaan na naman daw siya ng isa na namang purple ay masasabi niya magdudulot daw talaga ito sa kanya ng fatal wounds. Maya-maya pa'y habang nasa itaas itong tatlo at minamasdan ng dalawang orbs na unti-unti nang nadidikit sa isa't isa, ay dito naman kina Yuta ay napahingi tuloy si Yuta ng paumanhin kay Kusakabe sa pag-a-act daw ng reckless na desisyon, dahil kung nag-interfere lang daw siya noon sa labanan ay maaring di daw ngayon magtatagumpay si Gojo sa paggawa ng attacking ito na ang hollow purple. Kaya na may mabalik naman kina Gojo ay dito na inactivate na ni Gojo ang isang mala self-destruct move na hollow purple, at may kita dito ang different emotions in one frame mga kaibigan. Maya-maya pa'y sumabog na nga ang purple o na-activate na bumura sa lahat ng sasakupan nito, at habang lumulobo ang laki nito ay dito ay makikita ang gulong lamang nitong Mahuraga. So nawala na talaga si Mahuraga mga kaibigan, burado na. Napati nga ang gulong nito ay unti-unti na ring nabubura, at matapos makapag-iwan ng marka sa bahagi ng Shinjuku itong purple ni Gojo, ay sa isang area naman ay makikita ang nakatayo na si Sukuna na sunog ang katawan at puno ng injuries, at putol pa nga ang isang kamay nito, pero nakangiti pa rin naman ang King of Curses. However, we then see Gojo na nakatayo sa harapan ng King of Curses na wikang ang unlimited purple o ang purple ay wala raw manong pinipiling target, kaya pati siya ay natamaan din daw nito. Pero may pinagkaiba daw ang damage na kanyang na-receive kumpara kay Sukuna, dahil daw siguro sa gawa sa kanyang sariling curse energy ang purple. Pero ang importante ay gumana raw ang kanyang plano, dahil first time nga raw ni Gojo na madamay sa kanyang purple, at ang kanyang ginawa pang pag-activate ng purple ay isang unorthodox way. Meaning kung naaalala nyo ay hindi naman talaga ganito ang normal na paraan sa pag-a-activate niya ng purple. However, dahil sa laging nakabantay sa kanya si Sukuna sa kung ano ang techniques na kanyang i-activate, ay kailangan niya talaga mag-improvise at i-outsmart ang King of Curses, dahil grabe nga naman ang ginawa ni Gojo mga kaibigan. Una ay dinurog niya ang Agito gamit ang blue, pero mas pinalakas pa pala niya ang blue upang di agad ito mawala, na dahil dyan ay nagkaroon si Gojo ng time na mag-activate muli ng red na napredict naman ni Sukuna, pero di naman inaasahan ng King of Curses na i-release ni Gojo sa ibabaw itong red upang mapakulide sa blue. At during din sa moment na yan na napansin na ni Sukuna ang plano ni Gojo, ay na-outsmart na naman ni Gojo sina Sukuna at Mahuraga sa pag-took advantage sa pag-a-adapt ng Mahuraga sa blue, dahil since na di na naapektuhan si Mahuraga sa attractive force nito since it already adapted sa blue, ay dito niya naunahan si Mahuraga dahil ginamit ni Gojo as an advantage ang attractive force ng blue upang mas mapabilis ang kanyang pagpunta sa harapan ni Mahuraga at mapigilan ng mission Mahuraga na wasakin sana ang blue orb. At kung tutusin ay mas mauna pa nga sana si Mahuraga kesa kay Gojo papapunta sa blue orb, pero dahil sa di na naapektuhan si Mahuraga sa attractive force ng blue ay mas naging mabagal ang kanyang pag-travel papalapit dito kumpara kay Gojo na ginamit talaga ang attractive force to travel faster. At ang isa pang smart move na ginawa dito ni Gojo mga kaibigan ay nung mas pinalakas niya pa ang output ng blue upang mahigop ang atake ni Sukuna na papapunta sana sa red, na dahil sa mga step-by-step moves na ito ay nagtagumpay si Gojo sa pag-activate ng purple, even if it means nakasali siya sa matatamaan nito. Kaya na may dahil sa bagong paraan ng pag-activate ng purple na ginawa ngayon ni Gojo ay dito na napangiti si Kusakabe na wikang na-regained na raw ni Gojo ang output ng kanyang RCT dahil sa pag-unleash ng Black Flash. At nadapan ni Kusakabe na ngayon na nagtamo na ng napakalaking damage si Sukuna na wala pa si Mahuraga, mas sumina at bumagal pang healing abilities nito, at aside from that ay di na makakalaban pa ng hand-to-hand combat while using domain amplification para mabypass ang infinity. Ay dahil sa mga kondisyon na yan ay umabot si Kusakabe sa konklusyon na panalo na raw si Gojo dito. Kumbaga checkmate na raw si Sukuna. Na pati nga si Yuji ay di makapaniwala sa nangyayari ngayon na nasa panig na ni Gojo ang pagkapanalo. At dito sa last panel ay may iniwan na editor's note na sabing ang pangalan daw ng The Strongest ay iniwan o iminarka daw sa Shinjuku. Man, what a chapter. Grabe talaga si Gojo. Truly hindi nga siya the honored one for no reason. However, masabi ko rin na parang maaga pa upang i-celebrate at mag-jump into conclusions na panalo na ngayon si Gojo, since sa last chapter ay nabanggit nga doon na siguradong may
tinatago pang ala si Sukuna, and not to mention ang ability na totality ng 10 shadows ay nandiyan pa, na ang ability sa pagsasamon ng mas malakas pa na Shikigami na nakapag-inherit sa ability ng mga nawasak na Shikigami. At the same time ay may Yuruzu's gift pa itong si Sukuna na maaring kanyang gagamitin kay Gojo in the future. As well as may mysterious na black box pa itong si Sukuna. Kaya obviously, hindi pa tapos ang laban. Pero we got to give a huge W kay Gojo na na-outsmart niya talaga si Sukuna dito. Kaya nakakapanabik talaga ang susunod mga mangyari mula dito sa chapter na yan mga kaibigan. Dahil nakaramdam na ngayon ng takot si Sukuna, so no choice ng King of Curses kundi ay gamitin ang kanyang bagay na tinatago kung meron man upang talunin si Gojo Satoru. So dyan muna natin tatapusin ang chapter, kaya kung nagustuhan nyo naman ng ating video ay can I get a like, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat, pero bago muna natin tapusin ang video ay shoutout sessions muna tayo. Ayan, maraming salamat and see you guys again on my next video.